Lord, praise the Lord. Dakilang Ama o Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni Jesus, narito kami, pinakamahal namin, Panginoon Jesus, patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa paglangis mo sa bawat yugto na panamban sa gabing ito, sa mga puring awitin, ang bahagi ng mga patotoo, mala Panginoon, at lalo na ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At sa pagkatong ito, muli, marapatin mo ibang lingkod na yung salita ito, aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan, mala Panginoon, sa dalangin ang beloved Pastor Willis Almeida, naway ito maging kabusugan ng aming mga nagugutom na kaluluwa o Diyos. Alis yung mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out of the powers of darkness. I command you to be bruised in the mighty name of Jesus. I bind you in the mighty name of Jesus. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, that is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, and the Creator of the universe. And we give double honor and respect to the man of God, our beloved notable evangelist, Pastor Weldes Almeida, the end-time prophet of our loving God, and his beloved children, children-in-laws, grandchildren, great-grandchildren. And we remember and treasure the blessed memory and teachings of our beloved notable Assistant Pastor Lena Almeida. And pleasant evening to everyone. Amen. Sa ating mga beloved brethren, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Pujaira, sa Ajman. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Purihan ang ating mabait na Diyos at minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Let us open our Bible from the book of Romans, chapter 8, verse 6 to 7. Praise the Lord. The book of Romans, chapter 8, verse 6. For to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Dito po sa wikang Tagalog. Amen. Praise the Lord. Chapter 7, sorry. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Dito po sa wikang Tagalog, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi mga maaari. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. So ito yung ating dapat meron po tayo nito, mga minamahal. Amen. Itong tinatawag na spiritual na kaisipan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Spiritual mind. Amen. Dahil itong sabi naman ng kasulatan, ang laman o kaisipan ng laman at ang kaisipan ng Espiritu, mga minamahal, ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Amen. Tatapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. At itong kaisipan ng laman, ito ay, mga minamahal, hindi na napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Amen. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkikipagalit laban sa Diyos.
sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So itong dalawa ay hindi magkasundo, mga minamahal. Amen. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them. Amen. Ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. At hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Amen. Kaya nga, sabi ng Banal na Kasulatan, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sinuman. Amen. Iba yung spiritual man. Amen. At iba yung carnal, mga animal. Kaisipan ng laman. Hindi yan kumbaga, hindi magkasundo. Dahil itong nasa laman, mga animal, ito ay hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Pero bilang mga Krisyano, dapat meron tayong itong tinatawag na spiritual mind. Kaisipang spiritual. Amen. Dahil, mga minmal, ang dulo nito, mga minmal, amen, ang kahihinatnan nito, kumbaga, ay ang buhay at kapayapaan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At dito sa Proverbs, ating pong buksan ng Proverbs chapter 12 verse 5. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 12, verse 5. The thoughts of the righteous are right, but the counsels of the wicked are deceit. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay ganap, ngunit ang mga payo ng masama ay magdaraya. Amen. Amen. The thoughts of the righteous are right. Amen. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay right o ganap. Amen. Ngunit ang mga payo ng masama ay magdaraya. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, ulitin ko po, dapat ito yung nasa atin, itong tinatawag na spiritual na kaisipan o kaisipang spiritual. Amen. Dahil ito yung nasa mahal na Panginoon. Ito yung kalooban ng ating pinakamalapay noon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. At dito pa sa Philippians chapter 4 verse 8, ating pong buksan ng Philippians chapter 4 verse 8. Amen. The epistle of Paul to the Philippians, chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, kabanatay 4, talatay 8. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Ito yung tinatawag na
wise thoughts. Amen. Matalinong pag-iisip. Amen. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, amen, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ito dapat yung nasa isip natin. Isipin natin, mga minmahal. Amen? Ano mga bagay na katotohanan? Yung totoo lang. Amen? Ano mga bagay na kagalang-galang? Amen? Itong aking gagawin, ito ba ay maging pagpapala? Amen? Ito bang aking gagawin, ito ba ay hindi makakasakit ng damdamin? Amen? Lalong-lalo na sa ating mga Krisyano. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kahit sa eskwelahan lang, mga minimal, mayroon tinatawag na yung tinatawag na right conduct. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Good manner and right conduct. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. So tayo ay sa paglilingkod natin sa malapay noon, dapat ang Krisyano ay nag-iingat. Ingat tayo sa ating mga kilos, ating pananalita. Amen. Dahil mag-grieve ang Holy Spirit. Mga minamahal. Hallelujah. Dapat ito yung nasa atin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Oh. Ano ang bagay na katotohanan, ano ang bagay na kagalang-galang. Yung kagalang-galang, yung kilos natin, yung pag-approach natin. Amen? Ating gagawin, ito po ba ay magiging pagpapala? Kagalang-galang ba itong gagawin ko? Oh? Ano bang bagay na matuwid? Amen. Ano bang bagay na malinis? Ano bang bagay na kaibig-ibig? Ano bang bagay na mabuting ulat? Good report? Amen. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Ibig sabihin yung mga nakakabuti, mga minimal, yung gagawin natin. Amen. Yung mga magagaling na bagay, yun dapat ang isipin natin, mga minimal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Dahil tayo ay nasa tunay na paglilingkod sa Diyos. Amen? At, hallelujah, tayo ay tinuruan ng ating mga magulang sa Panginoon. Amen? Ano yung mga bagay na kalugod-lugod sa ating pinakamalapay na Jesus. Amen? At pag ito yung ating ginagawa, makikita po natin minimal na ang Diyos ay napakalapit sa atin. Diba? Pag yung malinis yung puso mo, madali mo maramdaman ang banal na presensya. Amen? Hallelujah. Hindi ka takot na sumambit sa pangalan ng ating pinakamalapay na Jesus. Dahil malinis yung puso mo. Amen.
matapang ka na tumawag sa ating pinakamalapay noon. Sa panahon ng mga problema, pagsubok sa iyong buhay, hindi ka takot. Dahil alam mo na mayroon kang Diyos na matatawagan. Amen. Alam mo na may Diyos ka na pinaglilingkuran. Alam mo na ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay buhay. Sa panahon na ikaw ay tatawag sa ating pinakamalapay na Jesus, diringgin ka ng ating pinakamalapay noon. Pero tingnan mo, pag mayroon tayong mga pagkukulang, nahiya tayo tumawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, di ba? Meron tayong pag-alinlangan. Amen. Pero kung pure ang puso mo, hallelujah, wala kang takot, hindi ka nangangamba. Dahil alam mo na pag ikaw ay sumambit sa pangalan ng ating pinakamalapay na Jesus, nandyan ang ating pinakamalapay noon. Tutugunin ka ng ating pinakamalapay noon. Ang iyong pangailangan, ang iyong prayer, mga prayers mo, mga animal, ito ay ipagkakaloob ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga anong sinasabi ng 1 Samuel chapter 12 verse 24? Praise the Lord from the book of 1 Samuel chapter 12 verse 24. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Sa Tagalog, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Amen. Amen. For consider how great things He hath done for you. Amen. Dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Amen. Hallelujah. Binago ang buhay natin. Amen. Karoon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Dati hindi ganito ang ating paglilingkod sa malapay noon. Wala tayong kapayapaan. Ang nasa atin, takot, pangamba. Amen. Dahil hindi tayo nakakasiguro, mga minmal, ng kung anong mangyayari sa atin. Amen. Kaya nga yung iba nagkakaroon ng mga tinatawag na nervous breakdown. Oh? Napakarami nating kapatiran nung wala pa sa malapay noon. Halos, yung iba nga, nasiraan ng bait eh. Kaya sa problema, takot na takot, mga minamahal. Halos takot na sa tao. Oh. Pag ganun ang sitwasyon ng isang tao, hindi na basta-basta yan. Papunta na yan sa mawawala ng sarili. Amen. Maraming kapatiran ganun, mga minamahal. Subalit nung maglingkod sa ating pinakamalapay noon, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, dahil sa pangaral ng ating mga magulang sa ating pinakamalapay noon, ngayon, mapayapa, nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos, umiiyak sa kagalakan, mga minamahal. Amen. Sino ang hindi magpapasalamat? Hallelujah. Ngayon, mga minmal na ating nakamta ng mga pangako ng ating mabait na Diyos, kung tayo ay susunod lamang sa kalooban ng ating pinakamalapay noon, paglingkuran natin ang ating mabait na Diyos na may takot at panginginig. Hallelujah. Gagalapin natin ang kalooban, mga palatuntunan ng ating pinakamalapay noon. Yung kanyang mga pangako. Hallelujah. Yung kanyang mga salita. Ito ay mangyayari sa ating buhay. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya sabi, dilidilihin niya ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kanyang ginawa sa inyo. Huwag nating kalilimutan yan, mga minamahal. Amen. At sa Book of Haggai, chapter 1, verse 5 to 6, ating pong basahin, mga minamahal. Amen. The book of Haggai, chapter 1, verses 5 and 6. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much and bring in little. Ye ate, but ye have not enough. You drank, but ye are not filled with drink. Ye clothed you, but there is none warm. And he that earneth wages to food,
into a bag with holes. Ang aklat ni Hagay, Kapitulo 1, talatay, versikulo 5 hanggang 6. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo. Gunitayan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nanamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Oh. Sabi ng banal na kasulatan, ang ating buhay nung araw, para tayo naglalagay, mga minmal, yung ating mga kinikita sa butas na lalagyan. Amen. Panay ang lagay natin, mga minmal, yung ating mga kita, inalalagay natin doon. Hallelujah. Nag-iipon daw tayo, mga minmahal, pero walang natitira. Yun ang buhay natin nung araw. Amen. Dahil sa mga agawan ng kaaway, alipin ng bisyo, amen? Alipin ng mga bisyo, paglalasing, sa yung mga droga, amen? Pag sweldo, galing sa trabaho, uwi sa tahanan, imbis na mag-remit ng pera sa kanyang beloved wife, ang isa sa lubong, aawayin yung kanyang asawa. Amen. Tatakutin pa yung kanyang asawa, galit pa. Siya na ngayon may kasalanan. Oh. Wala nang mai-remit dahil ubos na sa bisyo. Ubos na sa barkada. Yung asawa naman, walang magawa. Siyempre, babae. Ang gagawin na lang asawa, iiyak na lang. Amen. Problema hanggang magkaroon ng karamdaman. Amen. Ganon yung buhay nung araw. Amen. Gusto mag-ipon, hindi nakaka-ipon. Paano makakapag-ipon? Na alipin ng bisyo. Yung pera na obo sa bisyo, sa sugal, at iba pa mga minamahal. Oh, yun ang buhay natin nung araw. Amen. Kaya nga nung maglingkod sa Diyos, hallelujah, doon na tayo pinagpala ng ating pinakamalapay lang. Tinuruan tayo, mga minamahal, ginamit ng ating mga magulang sa ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Nagkaroon tayo ng takot na gumawa ng kasalanan. Amen. Binago ang buhay natin ng ating pinakamalapay na Jesus. Hallelujah. Natuto tayong sumunod sa mga palatuntunan ng ating pinakamalapay noon. At habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, hallelujah, ang mahal na Panginoon din ay gumagawa ng kanyang mga pangako sa atin. Na kung tayo ay susunod, mga minamahal, hallelujah, pagpapalain tayo ng ating mabait na Diyos. Amen po ba, mga minamahal? Itong nasa ibang bansa na kayo, nandito, di ba pagpapala yan? Amen. Yung iba, mahina yung amen. Samantala, nakapagpatayo ng bungalo, ng bahay. Oo. Nakabili ng mayroon ng sariling bahay at lupa. Isa lang nag-praise the Lord, nandito sa kaliwa ko. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Totoo yan, mga minimal. Amen? Yung iba, pasimple-simple lang. Pero milyonaryo na. Yung nag-praise the Lord, yun yung may panampalataya eh. Everybody say, praise the Lord. Doon sa probinsya ba naman sa Pilipinas, meron doon ano lang siya,
Yung, tawag nun, yung nagbabantay lang ng bahay nung may-ari. Mga minamahal. Caretaker, kumbaga. Babantay lang siya. Dumating yung panahon, mga minimal, na yung mga manok ay yung manok, yung inahan, ninakaw. So, ang ginawa niya yung mga sisiw, dahil naawa naman siya dahil wala ng ina, binigay doon, oh. Sa'yo na lang ito lahat. Oh, wala siyang galit. Naawa sa mga sisiw dahil wala na yung inahan. Yung ina, siyempre, mamamatay yun, di ba? So, binigyan niya yung mga sisiw, sa'yo na lang. Sa'yo na lang. Ganun yung kanyang ginawa, mga minamahal. Hallelujah. Caretaker lang siya. Alam nyo, dumating yung may-ari ng bahay galing sa ibang bansa, mga minamahal. Yung bahay at yung padyero, ibinigay sa kanya. Hallelujah. Inuusig pa siya ng mga nakakilala sa kanya dahil hindi daw siya karapat-dapat mag-drive dahil caretaker lang, mahirap lang. Anong magagawa niya? Pinagpala siya ng malabay noon. Hallelujah. Naging kanya sarili na yung pajero. Amen. Yung bahay at lupa, ibinigay na sa kanya. Amen. Sino ang hindi matutuwa, mga minamahal? Yan ang bunga ng ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pag sinunod natin ang mga turo ng propeta ng Diyos, ng ating mga magulang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pag meron tayong yung tinatawag, mga minamahal, na spiritual mind. Amen. Hahabulin ka ng mga pagpapala. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Diba? Hallelujah. Kaya mga minamahal, alalahanin natin. Amen? Noong arong ating buhay at ngayon na tayo naglilingkod sa malapay. No? Amen. Dapat ang Kristyano ay nag-iingat. Maingat dapat tayo. Amen. Sa ating panalita, ating kinikilos. Amen. Dapat yung nandyan yung tinatawag na kagalang-galang. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Ating buhay nung araw, para tayo naglalagay ng mga bagay, nag-iipon sa lalagyan na butas na lalagyan. Lagay ng lagay tayo, pero wala. Dahil tayo ay naglalagay ng lalagyan sa yung butas na lalagyan. Walang naipon. Amen. Ganun yung buhay natin nung araw. Amen. Kaya, anong sabi ng banal na kasulatan dito po sa Psalms chapter 8, verse 3 and 4? Hallelujah, praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 8, verses 3 and 4. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, and the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Pagka binulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos, ano ang tao na iyong alalahanin siya, at anak ng tao upang iyong dalawin siya? Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. The marvel of the divine interest in man. Amen. Ang kamangha na banal na interest sa tao. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. Amen. Sino tayo, mga minamahal? Hallelujah. Na tayo ay inaalala ng ating pinakamalapay na. Hallelujah. Sa panahon na tayo sumasambit sa pangalan ng ating pinakamalapay na Jesus, dinirinig ng ating pinakamalapay na ating dalangin. Sa panahon na tayo maharap ng mga matitinding problema,
Hallelujah! Nilulutas ng ating pinakamalabay na ating mga problema. Amen. Sa panahon na tayo ay nasa mga pagsubok, mga minmahal, hindi tayo pinababayaan ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Tayo ay tinutulungan ng ating pinakamal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayon, narito tayo, mga minmahal. Hallelujah. Nagpapasalamat, nagtatamasa ng mga pangako, mga biyaya na nanggagaling sa ating pinakamal na Panginoon Jesus, mga minmahal. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos, amin mahal. Huwag nating kalilimutan ang mga mabuting bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Patuloy po nating alalahanin, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, dito po tayo nagtatapos. Ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon. Sa kabanalan mo, biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Tawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon kailangan ko. Hallelujah. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Sa kabanalan mo, biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkamtan. Praise the Lord, aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Hallelujah. Nagtatapat, sumasamo. Hallelujah. Sarap ng banal mo, lumalapit, di magkarapat.
iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapit na Jesus. Pagpapahal. Ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. Ito yung dapat meron tayo, ito yung tinatawag na spiritual na kaisipan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Purihin pong ating pinakamalapay ng Jesus. At dito po tayo nagtatapos, mainmal at ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagparangal, pagsamba, na ako lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. God bless you po, mainmal. We love in the Lord, but others Jesus loves you more.